natin, naging busy tayo this week, but it was well worth it, yung ating busyness. Nasaan ba yung ating Mr. and Mrs. At naka-couple shirt pa. Now, I had a lesson, isang lesson on Christology na matagal na sa aking computer. In fact, 12 years na ito. I have never taught this even sa Bible study. At nag-iisip ako, kailan ko kaya maituturo ito? Parang hindi pa namin ito nako-cover. But then, sa panahon na to na pinag-aaralan natin ang classical theology, ang doctrine of God, and of course, ang kakambal niya ng Christology, napapanahon na makilala niyo muna ang pangalang Eutychus. Hindi ito si Eutychus na narinig natin nung Sunday afternoon. Si Eutychus at ang kanyang doktrina ng Eutychianism. Report ko ito sa GMA noong 2014. So that was 12 years ago. Let us see kung maging blessing ito sa atin. Hopefully, maging blessing siya. Huwag tayong ma-discourage sa pangalang Eutychus at Eutychianism, but we would, of course, at the end of the lesson, ay magiging familiar tayo kahit kaunti sa doktrina at sa pagkatao ni Eutychus at ng doktrina ng Eutychianism. Well, sa yung handouts ang nailagay. Sorry. Ang early church ay nag-struggle in understanding and explaining yung relationship between ng Diyos at ng Panginoong Jesus. Yun yung problema noon. Na-solve ito nung Nicaea, nung 381. Kung maalala ninyo sa ating pag-aaral last year, noong AD 381, na-solve yan because of the Constantinople, the Niceno-Constantinopolitan Council, yung 325 na nauna na Nicene Council, na establish doon yung doktrina ni Athanasius at na-condemn doon si Arius at ang Arianism, yung paniniwala na si Kristo ay tao lamang. Pero after Nicaea, the intellectual conversations that dominated the theologians were within the person of Christ. So, kung 325 ito, ang issue dito ay yung nature of God. So, yung Trinity. Pagdating naman dito sa 381, natatapos na talo na ang Arianism, expect mo na merong lalabas naman na issue. And pagdating sa 451 ng Chalcedonian Council, ang issue naman ay ang nature or yung person ni Christ. So, yan ang magiging intellectual focus ng Christian Church noon. At kung mapapansin natin, nung na-establish nila yung doctrine of Trinity, merong pangkulang, wala o kulang yung tinatawag na well-defined Christology at nag-lead ito sa maraming controversies, especially yung pagdating ng mga heresies. Dito napapasok yung mga pangalan at yung kanilang mga doktrina, si Apollinarius, Apollinarianism, si Nestorius, Nestorianism, at ang focus natin ngayon ay si Mamang Eutychus at ang kanyang doktrinang Eutychianism. Well, pag-aaralan natin mamaya, yung gusto ko lang i-point out muna na kung mapapansin ninyo, may lesson na kagad tayo dito. Kapag ang isang iglesia, wala siyang well-defined confession, magiging fertile soil ito for endless conflicts and heresies. Kung mapapansin natin, maraming mga evangelical churches, they reject yung pagkakaroon ng confession. Sapat na raw sa kanila yung merong silang Biblia para i-define ang kanilang paniniwala. Pero alam nyo, napakaganda dito yung sinabi ni Marcus Dodds na isang Presbyterian na humahawak ng doktrina ng Westminster Confession of Faith. Sinabi niya, kapag sinabi mong sa Biblia lamang ang paniniwala mo,
kaya itong i-quote ng sino man. Pero kapag sinabi mo ang pinaniniwalaan mo ay ang Westminster Confession of Faith, hindi ito kayang i-confess ng mga Socinians, ng mga Arians, at ng mga ibang mga heretical groups. Kaya ganito kahalaga ang pagkakaroon ng confession. Hindi para labanan ang Biblia, kundi i-express in a more explicit manner ang doktrina na pinaniniwalaan natin na tinuturo ng Biblia. It will not help much pag sinabi mo na sa debate, naniniwala ako sa Biblia, pero pag sinabi mo naniniwala ka sa 1689, London Confession of Faith, malalaman mo na, ito Reformed Baptist to. Hindi ito ganito ang paniniwala. Kagad, straight to the point na siya at wala siyang tinatago. Tingnan natin ngayon yung historical context. Mag-define muna tayo ng terms. So, gusto ko na ipasok muna natin ang isip natin after ng 381. So, during this time ng 381, halos tapos na ang issue ng Trinitarianism. Established na that God is a triune God at ang Diyos Ama ay ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos, yet they are one in essence. Pero ano ang mangyayari niyan after 381? Merong mga tinatawag na school of thoughts o yung mga theologians nung panahon na yon. Siguro makikita nyo at mapapansin nyo yung from Antioch, yung Antiochian school. Sa mga nag-aaral sa mga manuscripts, meron kayong mababasa na parang Antioch, tapos merong Alexandria. Ito ay mga centers of Bible studies or Bible seminaries. Yung Antiochian school, kinakilala sila sa more consistent at less allegorical and more literal grammatical exegesis. So kung tayo ngayon ay nandito sa panahon natin, most likely we will embrace yung Antiochian school kasi less allegorical. Nung panahon kasi na yun, uso pa yung allegory, di ba? Ang allegory yung parang very weird ang interpretation. For example, binanggit yung tenga, yung bibig. Pwede mong sabihin, Jerusalem yun. Parang napaka-weird, no? Yun yung allegory. At ito naman, less allegorical. Now, sino ang figure dito? Oh my. Ang figures dito ay si Diodore of Tarsus, Theodore of Mapsuestia, si Nestorius, si Ibas of Edessa, si Theodoret of Cyrus. I'm sorry, hindi sila nailagay dyan. Pero ang relevance nito sa Christology ay in-emphasize ng Antiochian school dahil sa consistent and less allegorical and more literal and grammatical exegesis ay yung si Christ ay isang real human being with a complete human nature. So ang sinasabi ng Antiochian school, si Christ ay real person. Hindi siya i-interpret as allegorically. So therefore, magiging tendency nito, mapipreserve ang humanity ni Christ. Ang key at makikeep apart ito yung human and divine natures niya. So sa Antiochian school, dahil literal sila at hindi sila allegorical, ma-emphasize yung human nature at divine natures, which is of course sa atin ngayon, minamani na lang natin, we quote Christ has two natures, human and divine nature. Okay? Now, parang walang problema, pero pag pumunta ka doon sa Alexandria, sa Egypt, ito kasing Antioch sa bandang Asia to, itong Alexandria, nandito yung Alexandrian School of Thought. Nandito naman yung allegorical view nila. At ang tendency nila is to sit somewhat light to its obvious historical meaning. Ibig sabihin ay i-interpret nila yung sinasabi ng salita ng Diyos in a less literal. Gagawa sila ng iba't ibang meaning. At ang kilala dito na mga figures ay si Apollinarius, si Didymus the Blind, si Cyril of Alexandria, at ang ating man of the hour, si Eutychus. Now, anong relevance naman nito pagdating sa Christology? Ang relevance nito sa Christology is that they thought that since salvation is of God, the activity, words, and actions of the Savior were of God. So therefore, ang
sinasabi nila dito, ang salvation ay mula sa Diyos, pero yung activity at yung salita at yung actions ng Panginoong Jesus ay actions ito ng Diyos, hindi necessarily ng kanyang pagkatao. So therefore, parang may merging. Kasi nga, less literal sila. At anong tendency? Yung two natures ni Christ ay parang pinagdidikit, pero pag pinagdikit mo daw, yung divine nature at ang human nature, di ba? So let's say, ito yung divine nature at ito yung human nature. Pag pinaghalo mo yan, syempre lulunurin ng divine nature yung human nature. At dyan yung pinangalandakang doktrina ni Eutychus. It is always at the expense of the human nature. Kaya pag pumunta tayo ngayon sa Eutychianism, si Eutychus, sumikat siya dito dahil siya yung nag-push doon sa Alexandrian thought or interpretation na maging deeply allegorical sila when it comes to the person of Christ. So si Eutychus, nag-react siya kay Nestorius. So, di ba, si Antiochene, sa Antioch, ang pinaka-issue nila is literal. Tapos, dito naman sa Alexandria ay allegorical. Ang kasama dito ay si Nestorius. Si Nestorius. Ito naman si Eutychus. Now, sila Cyril of Alexandria na kasama ni Eutychus, hindi naman sila ganun ka-extreme, pero kung mapapansin nyo, ang theology kasi lagi, usually, spectrum dapat ang tingin natin dito. Ang spectrum, hindi siya circular, kundi parang linear siya. The more na nandiyan ka sa gitna, dapat mini-maintain mo na sa gitna ka. Pero pwede kang mag-move pakaliwa, at yan ang nakikita natin sa maraming evangelical churches, kaya may tawag ngayon na evangelical left. Ang mga evangelical left, mula sa pagiging scriptural, conservative, na nag-speaking in tongues na sila, and then naging liberal na sila, nagpapastor na yung babae, and papunta na sa left. Pagdating naman dito, pwede kang maging extreme sa pagiging right. Dito na yung nagiging parang cultic yung personality ng pastor. Dito na yung nangyayari na masyado kang super conservative, ang dami, legalistic ang nangyari, liberal. Dito naman sa Christology, si Nestorius, pumunta siya pakaliwa. At ang para sa kanya, si Christ ay may dalawang natures, pero dahil siya ay yung person ay nandoon kay Christ, meron din siyang isa pang person. So parang lumilitaw kay Nestorius, may dalawang persona si Christ. So kaya naging extreme. Ito namang si Eutychus, yung dalawang natures ni Christ, pinag-isa niya. Kaya si Eutychus, nung narinig niya itong si Nestorius, sineparate mo si Christ, yung person niya, na isa person at yung isa pang person, parang dapat isa lang yan, dapat ipagdugtong mo. So sa kanya, pinagdugtong niya pati yung natures. Kaya ang tawag sa doktrina niya is monophysitism. Mono means one, physis means nature, one nature. Now, ano ba yung doctrine ng Christology? Christ has one person, two natures. Si Nestorius, two persons, one nature. Si Eutychus, one person and one nature. So, yan yung doktrina ng dalawa. So, si Eutychus ay isang elderly archimandrite, that is a high position ng mga monks na nandoon outside Constantinople, na konti na lang ang alam natin doon sa lugar na yon. Pero kung mapansin niyo, buhay pa siya noong 451 AD. Ang 451 is the Chalcedonian Council. So, ang language lagi na ginagamit ni Eutychus is that Christ has two natures,
before the union. So tama siya dyan. Meron siyang divine nature, meron siyang human nature. Pero look at this. After ng incarnation, what happened? There's only one true nature. Kasi ang pananaw ni Eutychus, pag pinaghalo mo sa isang person, yung divine nature at human nature, lalaklakin. Kakainin ng divine nature, yung human nature. Ang lagi niyang sinasabi dito, parang pag pinatak mo daw yung isang kutsarita ng wine sa ocean, lalamunin ng ocean yung isang patak ng alak. Ganon ang tingin ni Eutychus sa natures ni Christ. So wala yung tinatawag sa kanya natin na hypostatic union. Na yung union ng human nature at divine nature ay nandoon, pwedeng i-distinguish pero hindi pwedeng i-separate. Okay? So, and that is the teaching of Eutychus. The incarnate Son had only one nature. Because of a close fusion of the two, his humanity was lost in the divine. Ito yung hindi sasangayunan ng mga theologians nung panahon na yon. He refused to affirm that Christ was consubstantial with us humans, which appeared to be a rejection of the Nicene Creed. Which means, ang ginagawa dito, pag sinabi mong pinaghalo na ngayon, yung human nature at divine nature, anong equivalent nun? Si Christ, ano na siya? Percy Jackson na siya. Perseus na siya. Di ba? Ano na? Demigod. Pinaghalong tao, pinaghalong Diyos. Ganun na ang kanyang teaching. At rejection yun ng Nicene Creed because the Nicene Creed maintains that God, Jesus is God and at the same time He is man, but there is no mixture doon sa dalawang natures na yon. So, ni-refuse niya na i-affirm na si Christ has two natures from and after the union. That is the incarnation. Sabi ni Roger Olson, si Roger Olson, by the way, isang naging Arminian na ngayon, sabi niya, Eutychus did seem to reject the full and true humanity of Jesus Christ. While he did not repeat the exact heresy of Apollinarius, he did reduce Christ's humanity to a drop of wine in the ocean of his deity. According to some historical theologians, probably what Eutychus taught was that because of the incarnation, the body of Christ was deified in such a way that it was no longer consubstantial with us. So, mahalaga yung word na deified, na parang dahil nagkaroon ng union with the human nature sa divine nature, ma-divinize yung human nature. Magiging parang mahahawa sa pagka-Diyos yung human nature. No? Naniniwala ba kayo doon? Is that true? Na ano yung human nature ni Christ na divinize? Well, kapag pinaniwalaan mong na divinize ang human nature ni Christ, well, maapektuhan pati ang doctrine mo ng Lord's Supper. Dahil pag sinabi ang presence ni Christ ay nandito, pwede mo nang paniwalaan yung physical presence niya ay nandito na rin. At pwede na nating paniwalaan yung transubstantiation o kaya yung consubstantiation ni Luther. Dahil pwede pala na yung katawan ni Kristo kasama ng pagka-Diyos niya nandito at pwede nating pagsaluhan. Di ba? So, yan ang magiging problema ng doktrinang ito. So, let us now proceed sa mga events. What happened? Si Eutychus and his doctrine became very important links leading to the formulation of the Chalcedonian Creed. Do we recite yung Chalcedonian Creed dito? Right? Tama? So, ang teaching natin is about Eutychus and Eutychianism. Pero ang totoo nito, ang pinaka-appreciation na makukuha natin sa lecture na ito is that we will be introduced sa Chalcedonian or sa Chalcedonian Council at Creed. Dahil si Eutychus ang magiging mitya ng Chalcedonian Creed. So, dito, titignan muna natin yung mga dates. 381, ito yung Constantinople. Ito, di ba, yung tinatawag na Niceno-Constantinopolitan Creed. Dahil yung Nicene Creed ng 325,
ay hindi masyadong sumikat, hindi masyadong naipaglaban, ilang beses na exile si Athanasius, kaya nung 381, sinolidify yung doctrine ng Trinity natin. So sa Second Ecumenical Council na to ng Constantinople, ang naging pinakamagagaling na mga tao dyan ay si Gregory of Nazianzus, ito yung mga tatlong magkakaibigan, and then versus Apollinarius, at doon na-condemn yung Apollinarianism. Now, merong nangyaring 431. Ito yung Third Ecumenical Council, ang tawag dito sa history is the Ecumenical Council of Ephesus. Dito makikita natin si Cyril of Alexandria versus Nestorius. At dito na-condemn yung Nestorianism. Di ba? Si Cyril of Alexandria ay kilala nating hero of the faith. Bakit? Kasi nga, dinefeat niya yung si Nestorius sa kanyang erroneous view of Christ na siniseparate niya masyado yung natures ni Christ to the point na parang dalawa na yung persons niya. Okay? Now, may nangyari pa. 433, in an effort to restore peace, si Emperor Theodosius II forced Cyril and John of Antioch to sign the Formula of Union. So, noong 433 AD, si Cyril of Alexandria at saka si John of Antioch, they signed the Formula of Union. Dahil alam natin, yung mga emperors noon, sila yung nagtatawag ng mga councils. Very influential sila. Involved sila sa politics, ang mga bishops, ang mga emperors naman ay involved sa religious na teaching. Pwede kasing maghati-hati at magkagulo. Sadly, nung 441, between 441 to 44, si Cyril at saka si John ay parehong namatay. Buti na lang, buhay na buhay yung sa atin dito at magiging tatay pa. I'm sorry, John, pero magkaibang tao to. Si Cyril of Alexandria at si John of Antioch ay namatay. Pareho, controversy broke again. This time, dahil wala na si Cyril, si Eutychus na ang lumabas na champion ng mga Alexandrians. Di ba si Cyril ay Alexandrian? So, kumbaga, siya na ngayon yung magiging pambato nila. So by the time ng 448, inaccuse ni Eusebius of Dorylaeum, dito sa bandang Japan, Eusebius of Dorylaeum, inaccuse ni Eusebius itong si Eutychus na kino-confuse daw niya yung two natures of Christ sa isang local synod. So nakita ninyo, no? May isang Eusebius, napansin niya, mukhang mali itong sinasabi ni Eutychus, mukhang mali ang pangunawa niya sa two natures of Christ na established na yon sa 381 sa Niceno-Constantinopolitan Creed. So, therefore, tinanong niya mismo itong si Eutychus, nilapitan ni Eusebius, sabi ni Eusebius, naniniwala ka ba sa two natures after the incarnation? And number 2, that Christ is of one being with us in the flesh. So, kumbaga, si Kristo, katulad natin siyang tao talaga. Yung kanyang human nature, of course, hindi siya deified or divinized or parang 50% God, 50% man. Yung talagang pagkatao niya, 100% man. Kaya, kung mapapansin ninyo, mamaya, lilitaw na dito yung famous word ng Chalcedonian Creed na lalabas yung word na vera, which is vera Deus, vera homo, truly God and truly man. Hindi mismo fully God, fully man, kundi ang ine-emphasize is Christ was truly God, truly man. So, the synod deemed his answers as ambiguous. So, si Eutychus, nung tinanong, kinorner, naniniwala ka ba may two natures after the incarnation? Alam niyo yung ginawa ni Eutychus, di ba? Gano'n naman magsalita ang mga false teachers, di ba? Hindi naman sila sasabing talagang sasalingin nila yung sasabihin mo na parang error. Ang gagawin nila magiging ambiguous sila. Di ba? Kung maalala ninyo, si Joel Osteen, pag tinatanong siya sa interview, laging ganito ang magiging sagot niya. Do you believe that
these people who are not worshiping Christ, they will go to hell. Sasabihin niya, they are good people. I believe that if they have in their hearts, they are good persons. Di ba? Hindi niya sasabihin ng derecha that these people will go to hell apart from the exclusive faith in Jesus Christ. Ganito ang mga ginagawa ng mga false teachers kahit noon pa. They are, sabi ni G.Z. Berkouwer, they are hiding in what he calls the studied ambiguity. Pinag-aralan na maging ambiguous. Pinag-isipan nila na huwag silang magsasalita ng explicit at malinaw, maging ambiguous sila. So, dinipose ngayon tong si Eutychus dahil sa kanyang ambiguity. So, kapag may mga lalaki pala na ambiguous no, sa diskarte nila, pwede nyo excommunicate mga kababaihan. 449. Dito, yung council na tatawaging Robber Synod dahil sinamon sa Ephesus yung mga taong may problema sa issue ng incarnation at two natures ni Christ. At dito tinawag siyang Robber Synod na parang nagkaroon ng pagnanakaw, nagkaroon ng hocus-pocus dahil si Eutychus na in-excommunicate, bigla siyang kinampihan ng synod, dineclare siya as orthodox. Kaya tinawag ito na Robber Synod. Kaya again, lesson ito, no? Ambiguity and church language are among the favorite hiding places of the heretics and false teachers or false teachings. Kaya di ba sa atin may confession of faith tayo. Kaya nga ang word ng ating pananampalataya, hindi lang natin binabanggit na articles of faith. They are articles of faith pero mas komportable tayo sa salitang confession. Bakit? When we say confession, these are public documents. We confess. We say with our words, we believe. Ang mga Christian beliefs daw, ang isang pagkakaiba ng Christian religion sa mga religions na iba, alam niyo kung ano? Walang mga secret meetings ang mga Christians. Now, when we say secret meetings, hindi ito yung parang closed door meeting ng mga members. Ang ibig sabihin dito, wala silang doktrina na tinatago. Ang laging doktrina ng mga Kristiyano ay open for the public, which is open to sa public scrutiny and even public questioning. Wala tayong doktrina na tinatago na ang mga faithful sa atin ay magkakaroon ng may maghihintay na 5 virgins sa langit. Walang ganon na pang leader lang or pang some few elite people. No, the religion of Christianity is always being confessed in a public manner. So, punta tayo sa Robber Synod of 449. Ano nangyari sa Robber Synod of 449? Summoned by Theodosius. Theodosius siya yung emperor without proper imperial authority, pero sinuportahan ito ng mga Alexandrians dahil, syempre, ang gagawin nga nila, Alexandrian si Eutychus, ilalagay nila siya. Si Dioscorus, patriarch ng Alexandria at supporter ni Eutychus, dinala niya yung a gang of heavily armed monks, mostly Egyptians. May ganun pala, no? May mob mentality din. Nagdala sila ng mga gang of heavily armed monks doon sa synod ng Ephesus. Mostly Egyptians sila kasi ang Alexandria ay nasa Egypt. So, ang ginawa nila, dahil marami na sila, si Eutychus, na-reinstate siya, and his confession, 2 natures before the union, and after the union, 1 nature lamang, dineclare na orthodox. So in other words, biglang itong synod na ito dineclare na orthodox ang Eutychianism, which is the belief that after the union of Christ, after the incarnation, nagkaroon ng 1 nature na lang si Christ. And this is of course, mangingilabot nyo, yung sila Athanasius at yung sila Gregory of Nazianzus kung buhay pa sila. So-called Nestorianizers were condemned nung panahon na to. At yun yung palusot nila. Hindi, nagre-react lang kami sa mga Nestorians. Yung mga Nestorians na to, masyado silang extreme sa kabila. So ang reaction, anong tawag doon sa ecclesiastical history? Meron tayong tinatawag na pendulum effect. Ang pendulum effect is
kung galing ka dito, pag hindi ka nagmarahan, yung force mo, exactly, mapupunta lang sa kabila. Pansin niyo yung mga galing sa legalistic churches. Pag galing ka sa mga Baptist churches na legalistic, tas nag-reform ka ng biglang ganun, sila yung usually na mag-abuse ng kanilang mga liberty. Parang nakawala sa hawla. Parang pwede na nilang gawin ng mga bagay na ito. Di ba? So, nagkaroon ng pendulum effect yan dahil nag-react sila kay Nestorius. So, ang worst, si Pope Leo, yung document niya na makikilala sa history na Leo's Tome or Leo's Tome, hindi man ito binasa. By the way, isa sa pinakamagaling na theologians nung mga medieval period ay si Leo the Great. Most outstanding theologian, nag-send siya ng lengthy doctrinal epistle against Eutychus at chinyart niya doon yung Orthodox Christology. Parang pinakita doon sa Leo's Tome na ang natures ni Christ ay dalawa. One person, two natures. Divine nature, human nature. Pero anong naging result? Dahil hindi nga binasa yung pambatong document ng Orthodoxy. Si Eutychus and Eutychianism flourished, being backed up by Theodosius in July 450. The church was about to split. Isipin nyo to, this is one of those what-ifs. This is one of the turning points ng history na sinasabi ni Mark Knoll. Ito yung what-ifs na kung hindi nangyari to, ano kaya mangyayari? Kasi, tingnan nyo, mai-split na yung church. Magkakaroon na ng Eutychian church, which is monophysitistic church, at yung church na parang Orthodox, which is yung ngayon, yung Orthodox Western Catholic Church. Yun yung magi-split na. Magkakaroon na ng at 450 pa lang, magi-split na. Pero syempre, alam niyo ba, may mangyayari na kakaiba. Providence ng Diyos, papasok at pipigilan niya yung malaking split na ito ng church dahil in the providence of God, yung emperor na si Theodosius, mamamatay siya sa aksidente. Can you imagine that? No? Yung providence ng Panginoon. Mamamatay si Theodosius II, July 28, 450. Sino kayo nagbe-birthday nun? In an accident at na-aksidente siya, imagine mo, nahulog siya sa kanyang kabayo. Ito yung mga what-ifs no, sa history na sa providence ng Diyos, parang hinayaan niya mamatay si Theodosius sa isang aksidente na kakaiba, na nakakagulat. So ang pumalit, yung kanyang sister na si Pulcheria. Si Pulcheria, his sister Pulcheria and her consort Marcian succeeded and were favorable to the cause of Rome and the Antiochians. So, ang nangyari, 450 ng July 28, namatay yung si Theodosius, pumalit yung Pulcheria, at maka-west ito, maka-Rome, maka-Antiochians. Ang blessing is that nung May 451, nag-summon siya at gusto niyang i-undo yung rubber synod ng 449. At itong fresh council na ito, hindi na sa Ephesus, kundi mapupunta na sa Chalcedon. Doon sa Chalcedon na yan, lalabas yung pinaka-famous na Christological document na Chalcedonian Creed. So, napakaraming bishops na a-attend dahil puwersado silang umattend. So, what happened? Sa Council of Chalcedon ng 451. 451, si Eutychus and Eutychianism cannot be understood well without understanding this council, because this council will be the killer of Eutychianism. So, napakahalaga pala nitong Council of Chalcedon dahil dito mamamatay na ang Eutychianism. Well, inopen nila noong October 8, 451 with pomp, and about 500 bishops and 18 high state officials with the imperial couple attended. So, parang SONA. Parang napakatinding mga dignitaries ang dumating. Ang ginawa nila, they reinstated those who were deposed
ng rubber synod. Parang dahil iba na yung presidente, no, na binalik na yung mga dating inalis or pinardon. So, ganun ang ginawa. And those exiled na responsible dito, no, like si Dioscorus. And then, ang Chalcedon made it clear that the church needed a new statement of orthodox belief about the person of Jesus Christ. So, sabi nila, nung 381, nasolve na natin yung Trinity. Ngayon naman ang problema natin, nagkakagulo tayo sa nature ni Christ. Ano yung person and nature ni Christ? Kailangan magkaroon tayo ng statement that would somehow bridge the gap between the sincere and faithful Christians both from Alexandria and Antioch. At ang truth on both sides had to be preserved and expressed, while the extremes of both had to be avoided and excluded. And to achieve this, nagbase sila doon sa tome ni Leo, yung letters ni Cyril, kay Nestorius, at kay John of Antioch, at kay Tertullian. So, ang dami na nila ngayon na mga references at na maging basihan ng kanilang orthodox teaching. And the council claimed that it was not a new creed, but an interpretation and elaboration of the Nicene Creed, which is true. At salamat sa Diyos, nangyari ito. So, ang Chalcedonian Creed pala ay interpretation lamang at elaboration ng ating Nicene Creed. At ang tanong natin, ano ba yung nilalaman ng Chalcedonian Creed? Well, the creed was a direct attack on Nestorianism, Apollinarianism, and most especially Eutychianism. These are the three threats. Ang pinakamatinding threat ay yung Eutychianism. In fact, hanggang ngayon, may mga Eutychian churches, mga monophysites, ang tawag sa kanila. Merong Nestorians at merong Apollinarians. So, ang Creed of Chalcedon ay sikat sa 241. 241. So, lagi natin isipin, Chalcedonian Creed 241. What are these? First, two affirmation. What are the two affirmations? Complete in deity and complete in humanity. This is mahalaga. Truly God and truly man. Sumikat yung kataga nilang vera Deus, vera homo. Truly God and truly man, consisting of a rational soul and body, of the same essence as us in his humanity, like us in all things, apart from sin. Wow! Hanggang ngayon, itong language na ito ang ginagamit natin to describe the nature of Christ. Napansin nyo? Hindi natin binago. Yan ang parang maaasahan natin na hindi tayo malilito. Pag tinanong ka about sa natures of Christ, punta ka lang sa Chalcedonian Creed, sasabihin mo, Christ is like us in all things apart from sin. Napaka-orthodox mo na. Kaya nga, ito yung sinasabi ni R.C. Sproul, na it is theoretically possible na may magkaroon pa ng statement of faith na magiging superior kaysa sa Nicene Creed at sa Chalcedonian Creed when it comes to Trinity and Christology, pero hanggang ngayon, theory pa rin. Wala pang nakagawa ng mas maganda at superior na statement of faith on Trinity kaysa sa Nicene Creed. Wala pang nakagawa ng statement of faith na maganda about Christology aside except sa Chalcedonian Creed. Kaya yung ginagawa natin na nire-recite natin every week, yung iba't ibang mga creeds, actually, we are being catechized sa ganung paraan. Tinuturuan tayo, these are the doctrines at confessions na maaasahan natin para sa ating pananampalataya. So, two affirmations, vera Deus, vera homo. Number 2, ano yung ikalawa? 4 negatives, 241, di ba? What are the 4 negatives? Ang sabi doon, be acknowledged in two natures. Ito yung 4 negatives, without confusion, without change, without division, without separation. So, ang natures ni Christ, divine and human nature, dapat hindi sila kino-confuse. Malinaw na merong divine nature, may human nature, pero hindi mo sila confuse.
Pero hindi rin sila nagbabago. Stable sila, nandun lang. Pero hindi mo rin sila pwedeng i-divide. Hindi mo sila pwedeng i-divide, pag-alisin, at hindi mo sila pwedeng i-separate. So, ang gusto dito, yung tinatawag ng mga reform maxim. Sabi ni Mark Jones, we distinguish. Ang ibig sabihin is, sa Reformed theology daw, kung gusto mo maging magaling na theologian, you should learn the difference of distinction and separation. Dapat i-distinguish lang, pero wag silang i-separate. Kapag sineparate mo ang natures ni Christ, sinisira mo ang kanyang person at yung kanyang yung pagka-Diyos niya. Kailangan nandun. Hindi siya kasi ang nasa isip kasi natin, 'di ba, parang ganito. Ito si Christ, ang divine nature niya, ito ang I'm sorry. Divine. Sorry, H dapat. Divine nature, human nature. Ganyan ang tingin natin, 'di ba? Parang actually mali ito. Parang sinasabi mo kalahati lang na divine tapos kalahati ang tama is that this is Christ at nandyan ang divine nature at ang human nature. Nandyan, pero hindi sila nagmi-mix. Nandyan, pero hindi sila nagsiseparate. Nandyan, pero hindi sila nag-divide. Okay? So, 2 affirmations, 4 negatives, and number 3, which is 1 distinction. 2 for 1. The distinction of the natures being in no way abolished because of the union, but rather the characteristic property of each nature being preserved. Napipreserved yung characteristic property kahit pa na may isang person lang. Hindi na abolish, hindi nilalamon ng divine nature yung human nature ni Christ. Hindi siya yung parang katulad na sabi ni Eutychus na a drop of wine in the sea of ocean, in the ocean of His divinity. Hindi tama yung ganong pananaw. Kaya sabi ni Millard Erickson sa Christian Theology, this statement avoids both the heresy of Nestorianism and that of Eutychianism. Both the unity of the person and integrity and separateness of the two natures are insisted. So, with the creed, the church set the boundaries of their Christological understanding however they approach the incarnation. So, dahil dito sa Chalcedonian 2:4:1, 2 affirmations, 4 negatives, 1 distinction, naging armed na at prepared na yung church para labanan ang mga heresies na ito. So, this brilliantly avoids a deified nature, deified human nature, and a humanized divine nature, which was the heresy of Eutychianism. Di natin pwedeng gawin na tao yung divine nature ni Christ. Di natin pwedeng gawing Diyos yung human nature ni Christ. So, hindi dapat ginagawa na parang pinaghahalo iyon. Okay? And this has safeguarded the church from false Christologies from that time up to now, and Chalcedon remains the gold standard on Christology. Now, siguro interested kayo, ano nangyari sa Eutychianism after Chalcedon? Chalcedon was not able to quench the fires of Christological controversies in the East. Di mo naman ito mapipigilan, lalo na kung may mga masugid pang tagasunod ang Eutychianism. Being mostly Alexandrians, for them the two distinct natures of Christ meant two persons. Kaya they hated Nestorianism. Itong mga kasama ni Eutychus, para sa kanila yung two distinct natures, persons talaga to. Kaya hindi pwedeng dalawa yung persons ni Christ, dapat isa lang. Kaya yun ang iniisip nila. It led to the condemnation of the council and creed of Chalcedon as Nestorian by the important part of Eastern Church. So, nahati pa rin ng church, yung Eastern Church, naging monophysite churches sila, Coptic. They formed their own independent national churches and are usually known as the monophysite churches. Hanggang ngayon, may biggest group tayo ng monophysite churches sa Egypt, Syria, Ethiopia. So, meron pa palang naniniwala dito sa ganito. Alam nyo ba na
even R.C. Sproul, na pagkamalan siya ng iba na dahil sa kanyang paniniwala na to distinguish but not to separate, if I'm not mistaken, someone accused him of being an historian. Kasi para sa kanilang senses na pag hindi mo inamin na isa lang, parang may persons yan eh. Isang person lang dapat yan. At para sa mind ng Eutychian followers, ganun yun. Eh, hindi ganun ang mangyayari. Kaya si Luther, alam nyo, meron siyang ganitong tendencies at mamaya makikita natin yon. But si Kenneth Scott Latourette, the Monophysite varied in the degree to which they emphasized the divine Christ, but they could not accept Chalcedon. The division was largely regional. Most Egypt, Ethiopia, and much of Syria became Monophysite, thus further breaking the unity of the Catholic Church, strengthening that of the empire. Armenia also tended in that direction. So, ang dami na mga naging mga Monophysites. Banggitin ko lamang sa inyo yung mga pangalan. Kahit di nyo na matandaan, pero kung maalala nyo na kapangalan o katunog niya, pwede na rin yun. Number 1, si Severus of Antioch and Timothy Aulurus. They were able to sway si Emperor Zeno to favor Monophysitism. At si Severus, nagsulat siya ng important theological book ng Monophysites, The Lover of Truth. Meron pa si Philoxenus of Mabog ng 440 to 523, a dazzling preacher and writer of commentaries on the Gospels. Monophysite din to. Ito, interesting ang pangalan. Timothy the Cat continued to trumpet forth the Monophysite cause in exile through a series of influential writing. So remember that. Timothy the Cat. Di pala si Felix, but Timothy the Cat. Jacob of Sarug, a composer of beautiful Syrian Christian poetry. At si Julian of Halicarnassus, closer to the extreme teachings of Eutychus and most famous spokesman of the extremes. So, marami pa pala na nag-believe sa Monophysitism. And Monophysitism was not a small stain. Was not a small stain in the church, but a great problem that has attracted many theologians. Baka isip nyo, mga hindi naman kilala yon, mga Timothy the Cat, sino mga yon. Pero may mga theologians tayong tinitingala. Sa mga classical theologians, si Thomas Aquinas, yung kanyang accommodation theory, that which is irreconcilable with divinity is only by way of accommodation. So, ina-accommodate lang naman, di ba? So, kasi irreconcilable yun dun sa divinity. So, meron ka nung konting attraction. Then si Luther, characteristics of Christ's divine nature are communicated to the human nature. Ito na yung matindi. Si Luther, kaya siya nagturo ng consubstantiation in and under and with these elements, yung katawan ni Kristo, kasi ang sabi nila, may pagka-monophysite siya dahil ang belief niya is pwedeng maghalo yung human nature, divine nature, kasi nga doon sa ginagamit niyang word na the divine nature of Christ are communicated to the human nature, yung characteristic niya. At ito yung isang bagay na hindi matanggap ng mga reform, kaya si John Calvin, nung dumating siya, he was able to guide and steer the course ng Reformed Church para doon sa spiritual presence ni Christ. Hindi sinundan ng mga Reformed churches si Martin Luther sa belief niya ng consubstantiation because may mga reform na ang tingin nila ay nakakaamoy sila ng konting monophysitism sa kanyang thoughts. Kasi nga, di ba, ma-alarma ang isang reform na characteristics of Christ's divine nature ay nako-communicate sa human nature. Ibig sabihin, nung si Christ, let's say, omniscient siya, yung human nature niya ay naiko-communicate doon yung kanyang omniscience. Hindi matatanggap yan ng mga Reformed people. So, this explains the differing theological understanding on the Lord's Supper by the Catholics, transubstantiation, Lutherans, consubstantiation, and Reform, the truth. Spiritual presence. The biblical position. So, transubstantiation, nag-iiba talaga, nagtatransform yung wafer.
Hindi mo man nakikita sa external, pero sa panloob, yung tinatawag na accident and antecedent. Yung mga accidents ay nasa labas, wafer pa rin siya, hindi siya nagbabago, wafer pa rin yun. Pero sa loob, katawan na ni Kristo yun, literal na katawan niya. Kaya nga sabi nila, di ba, mga cannibals ang ganong teaching. But because of these beliefs nila na nagtatransform, sa Lutherans, kaya nilang paniwalaan yung consubstantiation, which in and under. Okay. Kailangan natin bilisan. Biblical presentation, yung Thomas Aquinas accommodation theory, that which is irreconcilable with divinity. The Chalcedonian Creed is until now the best expression of biblical Christology throughout church history. Number 1, Christ retained his humanity distinctly. Real body, human soul, birth, growth, development. Yung human nature ni Christ, human po yun. Created being yun. Nilikha po yun ng Diyos. Created being yung human nature ni Christ. Okay? At yung divine nature niya, that is His divinity. Pero may isang persona lamang siya. And then, Eutychus failed to see that there's a big difference between distinction and separation. And then, Christ's divinity was concealed and did not absorb His humanity. Ito po, yung divinity ni Christ, nung nandito siya sa lupa, hindi po inabsorb yon. Hindi niya inabsorb yung humanity ni Christ. Hindi niya nilamon. Kaya nga hindi alam ni Christ kung kailan siya babalik nung sinabi, even the Son of Man does not know because He was in the state of humiliation. Alam niyo, pag pinag-aralan niyo yung Gospels, marami nagsasabi, pag binasa mo ang Gospels, lilitaw na si Kristo ay Diyos. Sa totoo lang, medyo delikadong sabihin yun. Ang Gospels ay revelation na si Christ ay human talaga doon. In fact, tinatago ni Christ ang pagka-Diyos niya. Marami kang makikita sa Book of John, which is yung pipreach ko mamaya. Book of John, parang ipapakita talaga na Diyos siya. Pero karamihan ng Gospels, tinatago yung pagka-Diyos ni Christ. Kino-conceal dahil humanity yung nandoon. And then number 3, Christ's activity in the incarnation was the activity of His whole person. Nung si Kristo po, nagutom siya, hindi nagutom yung human nature lang. Nagutom yung buong person. Kasi delikado yun pag sinabi mong yung human nature. Alam natin ang human nature ay siya ang nagugutom, pero hindi natatransfer yon sa kabilang nature. Natatransfer yon doon sa person. Ang tawag doon, communication of properties. Ang communication of properties na nakalagay sa Westminster, kung anuman ang maramdaman ng human nature na denominate sa buong person. For example, nung pong si Kristo, namatay siya, namatay po ba yung divine nature niya? Hindi namatay ang divine nature niya. Pero, nung namatay siya, sino yung sinabing namatay? Sinabi ba, ang human nature niya namatay? Hindi, sinabi niya, Jesus died. The whole person. Mahalaga ba yun, Pastor? Ay, sobrang halaga nun. Pagdating sa atin, sa issue ng accountability sa sin. Pag ikaw ay nagkasala dahil ang ating nature ngayon is what? Simul, justus, et peccator. We are simultaneously sinners and saint. We are simultaneously righteous and sinful. So, kapag nagkasala ako, hindi ko pwedeng sabihin nagkasala yung human nature ko o yung sinful nature ko. Sasabi mo, nagkasala yung buong tao. Ikaw ang nagkasala. Yung buong person mo. Hindi yung sinful nature. Kaya ganito kahalaga ang mga bagay na ito. Pastoral application, mabilis. The presence of errors can lead us to think of our beliefs deeper enough to distinguish them from errors. Salamat kapag may errors, ginagamit ito ng Diyos para ma-crystallize natin yung mga beliefs natin, ma-distinguish natin yung mga errors. And then with the proper attitude, a time of great controversy can be a time of giving vigor and health to the church. Yan ang nangyari. Nung inatake sila, lalo silang napilitang mag-aral at mas naging malusog ang iglesia noon. And number 3, we must insist on having our churches protections, not just from false professions, but also from vague professions. Huwag lamang sa mga false professions,
kundi sa mga ambiguous na professions. Pag may narinig kayo na pastor dito, preacher, nag-preach. Halimbawa, yung mga preachers natin o ako, sinabi namin dito, ang Diyos, tawagin natin siyang Mother God. Yung mga ganong pronouncement, mga salita, dapat tanungin natin. Ano bang ibig niyo po sabihin doon? Kasi kailangan maging malinaw tayo. Hindi pwedeng maging vague. As student of the Word, precision in handling Scripture is a must that we cannot afford to neglect. At yan ang gusto kong makita. Si Father Ranhilio Aquino, yung priest na dean din ng San Beda, pinost niya yung preaching ng isang babaeng pastora na ang sabi niya na very woke. At sinabi niya na kung nandito daw si Jesus, sasabihin ni Jesus sa mga kababaihan, "Blessed are those who are choosing to abort their children, for they are choosing peace." Isipin ninyo saan nanggaling yon. Sa pananaw na dati, strict sila sa katotohanan, doktrina, pero hinayaan nila yung woke, pumasok sa pulpit. Hanggang isang araw, babae na yung nagtuturo, mga LGBT na nagtuturo. At ngayon, sineselebrate na even yung abortion, even that blasphemy, sabi ni Father, buti pa ang Catholic daw, at least united sila in speaking about abortion, the evil of abortion. Sipin mo, blessed are those who abort their children, for sasabihin daw ni Jesus yung kung nandito siya ngayon. And this is really the tyranny of false teachings. Let us pray. Father, we thank you sa aming natutunan ngayon, and we truly pray that may natutunan kami from these dangers ng false teaching, especially yung kay Eutychus at yung Eutychianism. Have mercy upon us, Panginoon, na hindi kami maligaw at gamitin namin yung mga cherished creeds and confessions ng aming pananampalataya. We thank you sa mga bagay na ito, and we pray na mas lalo kaming maging diligent sa pag-aaral, maingat, at magkaroon ng comfort na hindi namin i-despise itong mga confessions at creeds na ito dahil ito ang mga maaasahan naming protection mula sa mga errors. Thank you, Lord. We ask these things in Jesus' name. May mabilis po bang questions? Okay, it's 10:15. Let's take a break. Thank you so much.